napakaraming apektado, panukalang batas, etc. Pati yung moral ng aming mga kawani. Mabuti nga ngayon medyo na-resolve, maski pa paano, dahil sumusweldo na sila, dahil ang kinilala na mismo ng buong Senado, ang acting president namin, si Senator Win, di ba? Mukhang lalong sumirit ang Senate leadership war matapos supalpalin ni Senator Ping Lacson ang umano'y pagtatangka ni 10,000 Alan Peter Cayetano na makisalo sa kapangyarihan sa bagong majority bloc sa ilalim ni Acting Senate President at Senate President pro tempore Win Gatchalian. Sa isang panayam, diretsahang tinawag ni Lacson na isang desperate move ang suhestyon umano ni Cayetano na magkaroon sila ni Gatchalian ng shared authority bilang mga signatory sa Senado. Kaya nga sumusweldo sila dahil nagsuggest pa nga si Senator Alan kung pwedeng co-signatory sila, which is messy. Sa amin, hindi, sinabihin nga namin si Acting President Win, huwag kang papasok dyan kasi I think, ako personally, sinabi ko sa kanila sa aming pagpupulong, desperate move na yan, na para bang nakikisukob na siya para lalo magulo yung sitwasyon sa Senado. Ayon kay Lacson, unti-unti nang nareresolba ang leadership dispute dahil kinikilala na ng Senate bureaucracy si Gatchalian bilang acting Senate President, dahilan para makasahod na muli ang mga empleyado. Maliwanag din naman sa rules at saka sa Constitution na rin, sa mga jurisprudence na simple majority ng quorum pwede mag-elect talaga ng mga chairman at saka members ng komite. Ang banat ni Lacson ay tugon sa kamakailang Facebook Live ni Cayetano kung saan iginiit nitong siya pa rin ang tunay na Senate President. So kung internal rules or regulation that is not attached to law or it is not morally wrong, that's why I thought of my staff thought of the idea na pag pareho nakapirma para eventually pag nagkaroon ng decision, walang legal infirmity. Noong June 8, nagmungkahi rin si Cayetano ng isang interim administrative arrangement kasama si Gatchalian habang nagpapatuloy ang sigalot sa liderato. And it will also prevent yung mag-filean yung dalawang kampo ng usurpation. Sa parehong live stream, inakusahan pa ni Cayetano ang Malacanang na nakikialam umano sa Senado at sinabing nahahati na ito sa Senate of the Philippines at Senate of Malacanang. You have the Senate of the Philippines and you have the Senate of Malacanang. Ngunit para kay Lacson, kailangang tuluyan ng tapusin ang usapin. Kaya iniiwasan din natin, kailangan ma-resolve talaga yung officially, formally, yung leadership kung sino Senate President. And I hope ma-resolve yan in case na magtawag talaga ng special session. Otherwise, and mind you, alam namin capable niyang gawin yun. Binalikan pa niya ang kontrobersyal na pangyayari noong speaker pa si Cayetano sa Kamara. Kasi mahilig talaga siya sa ganyan. Sa House, kung natatandaan ninyo, Yes, di ba? Nilockdown niya yung buong Congress para hindi siya mapalitan in spite of yung kanilang usapan sa harap mismo ni dating Pangulong Duterte. So he's capable of doing anything to preserve his power as the leader of the House noon at saka leader ng Senado ngayon. At sa marahil ay pinakamatinding patutsada niya, sinabi ni Lacson na wala nang kumikilala kay Cayetano bilang Senate President maliban sa kanyang sarili. Pero alam mo, ito naman na napaka-importante, no? Yung practical reality, wala namang kumikilala sa kanya eh. Di ba? Lahat na, Senado, Kongreso, yung lower house, Malacanang, Civil Service Commission, IBP, mga deans ng law school, mga professors, mga political theorists, lahat kinikilala. At si Presidente pa po. President Win Gatchalian. Mag-isa na lang siyang kumikilala sa sarili niya.